Welcome sa aking channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and subscribe at pakipindot nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking next amazing stories. Ngayong Mayo 2022, araw ng halalan, gaganapin na naman natin ang ating pagpili sa ating pagkapangulo ng Pilipinas. Isa itong mahalagang tungkulin bilang isang mamamayang Pilipino para pamunuan ng ating bayang Pilipinas. Narito ang mga nangunguna sa mga survey sa Pilipinas at iba pang panig ng bansa. Narito ang top 5 na nangunguna sa mga survey bilang pagkapangulo ng Pilipinas. Panoorin natin ito. Unahin natin, Leni Robredo. Si Maria Leonor Leni Hirona Robredo ay pinanganak noong Abril 23, 1965. Ay isang Pilipinong abogado, politiko at aktivistang panlipunan sa ika-14 at kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas. Si Robredo ay asawa ng yumaong Interior Secretary na si Jessie Robredo. Nagsilbi siyang kinatawan ng 3rd District ng Camarines Sur mula 2013 hanggang sa kanyang inaugurasyon bilang Vice Presidente noong 2016. Sa Vice Presidential election, tinalo ni Robredo si Bongbong Marcos sa maliit na margin ng 263,473 na boto. Ang isang ulat na inilabas ng Korte Suprema ay lalong nagpalawak sa kanyang pangunguna sa 278,566 laban kay Marcos. Si Robredo ang pangalawang babae na nagsilbing Vice Presidente ng Pilipinas pagkatapos ni Gloria Macapagal Arroyo at ang unang Vice Presidente mula sa rehiyon ng Bicol. Noong 2016, si Robredo ay ginawaran ng gobyerno ng Thailand para sa kanyang trabaho at advokasya sa empowerment ng kababaihan at pagkapantay-pantay ng kasarian. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, natanggap din ng Office of the Vice President ang ISO 9001 2015 certification para sa Quality Management System ng opisina. Noong October 7, 2021, inihayag ni Robredo ang kanyang bid sa pagkapangulo ng Pilipinas sa 2022 election. Isko Moreno. Si Francisco Moreno Dumagoso ay pinanganak noong October 24, 1974. Nakilala rin sa kanyang pangalan sa entablado na Isko Moreno, ay isang Pilipinong politiko at aktor na kasalukuyang nagsisilbi bilang ika-22 alkalde ng Manila noong 2019. Bago siya pinamunuan ang kabisiran ng Pilipinas, nagsimula siyang magkaroon ng katanyagan bilang isang artista at personalidad sa telebisyon at pumasok siya sa politika noong 1998 at tumakbo bilang konsihal at nahalal sa 3 magkasunod-sunod na termino. Noong 2007, tumakbo siya bilang vice-alkalde ng Maynila at nahalal sa 3 magkasunod-sunod na termino. Noong 2016 ay term limited bilang vice-alkalde at hindi matagumpay sa tumakbo bilang senador noong 2016 sa senatorial election. Naglagay siya sa ika-16 sa 50 kandidato. Pagkatapos ay nagsilbi siya sa gabinete ni Duterte bilang Social Welfare Undersecretary sa loob ng ilang buwan noong 2018 bago tumakbo at nahalal na alkalde ng Maynila sa isang napakalaking tagumpay laban sa kanyang mga dating kaalyado na sina Joseph Estrada at Alfredo Lim noong 2019 local election. Inilarawan ni Alfredo Lim na binanggit ang kanilang ibinahaging pangako sa pagbabawas ng krimen at pagpapanatili ng kalinisan ng kabisera. Kilala rin si Moreno sa kanyang streetwise public image dahil sa kanyang paggamit ng makulay na lingwahe kasama ang Manila street slang. Dahil dito, siya ay naging prominente at kolokyal na tinutukoy bilang Yorme, isang Verlan backslang metallicis ng salitang Ingles, mayor na ginagamit sa Taglish at binaliktad sa phonetic bilang bahagi ng Filipino-Tagalog na balbal ng kalye.
Noong September 22, 2021, inihayag ni Moreno ang kanyang bid para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa halalan sa 2022. Manny Pacquiao. Si Emmanuel Dapitan Pacquiao Sr. ipinanganak noong Disyembre 17, 1978 ay isang Pilipinong politiko at dating profesional na boksingero. Tinaguri ang Pacman, siya ay tinuturing na isa sa pinakadakilang profesional na boksingero sa lahat ng panahon. Siya ay naglilingkod bilang senador ng Pilipinas mula noong 2016. Si Pacquiao ang nag-iisang 8th Division World Champion sa kasaysayan ng boxing at nanalo ng 12 major world titles. Siya ang unang boksingero na nanalo ng line-up championship sa 5 magkakaibang klase ng timbang. Sa unang boksingero ay nanalo ng mga pangunahing titulo ng mundo sa 4 sa 8 glamour division, flyweight, featherweight, lightweight at welterweight. At ang tanging boksingero na humawak ng world championship sa buong 4 na dekada, 1990s, 2000, 2010 at 2020s noong Hulyo 2019. Si Pacquiao ang naging pinakamatandang welterweight world champion sa kasaysayan sa edad na 40 at ang unang boksingero sa kasaysayan na naging kilalang 4 na beses na welterweight champion matapos talunin si Keith Thurman upang manalo ng WBA Super Welterweight title noong 2015. Ang mga laban ni Pacquiao ay nakakuha ng 1.2 billion na kita mula sa kanyang 25 pay-per-view na laban. Ayon sa Forbes, siya ang pangalawang pinakamataas na bayad na atleta sa mundo noong 2015. Pumasok si Pacquiao sa politika noong 2010 nang mahalal siya bilang kinatawan ng Sarangani. Hinawakan niya ang posisyong ito sa loob ng 6 na taon hanggang sa mahalal siya at naluklok bilang senador noong 2016. Naging presidente siya ng kanyang partidong PDP laban noong 2020 na pinagtatalunan mula noong 2021. Noong Setyembre 19, 2021, opisyal na idineklara ni Pacquiao ang kanyang kandidatura para sa presidente ng Pilipinas sa 2022 Philippine Presidential Election. Panfilo Lacson. Si Panfilo Ping Morena Lacson Sr. ay pinanganak noong Hunyo 1, 1948. Ay isang Pilipinong politiko at dating general ng pulisya na naglilingkod bilang senador mula 2016 at dati noong 2001 hanggang 2013. Siya ay direktor ng general ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas or PNP mula 1999 hanggang 2001. Ay naging kandidato sa 2004 presidential election. Sa kanyang panunungkulan bilang hepe ng PNP, nakilala siya sa pagsasagawa ng iba't ibang reforma sa loob ng organisasyon. Ang kanyang mataas na approval rating at high profile na anti-corruption campaign ang naging daan para sa kanyang bid sa Senado noong 2001 kung saan nanalo siya at bumuwesto sa ika-10 sa halalan. Tatakbo siya sa pagkapangulo noong 2004 ngunit natalo. Matapos ang kanyang bigong kampanya, ipinagpatuloy ni Lacson ang kanyang termino. Muli siyang nahalal noong 2007. Matapos ang kanyang unang termino sa Senado, si Lacson ay tinalaga ng dating Pangulong Benigno Aquino III bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery noong December 2013. Pinangungunahan niya ang pagsisikap at pamamahala at rehabilitasyon ng sentral na lalawigan sa Pilipinas na napektuhan ng Bagyong Yolanda. Bagamat noong una ay nagplano siyang tumakbo muli sa pagkapangulo noong 2016. Kalaunan ay pinili niyang tumakbo sa Senado sa 2016 election. Nanalo siya at ika-4 na pwesto na nasabing halalan. Si Lacson ay tumatakbo sa 2022 presidential election sa ilalim ng Partido para sa Demokratikong Reforma. Bongbong Marcos. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay pinanganak noong September 13, 1957. Karaniwang tinatawag na Bongbong Marcos at sa kanyang inisyal na BBM ay isang politikong Pilipino na nagsilbi bilang senador mula 2010 hanggang 2016. Siya ang pangalawang anak na nag-iisang anak ng dating Pangulo at na si Ferdinand Marcos Sr.
ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Noong 1980 naging vice-gobernador ng Ilocos Norte sa edad na 23 anyos. Si Marcos Jr. ay tumakbo ng walang kalaban-laban sa ilalim ng partidong kilusang Bagong Lipunan ng kanyang ama na namumuno sa Pilipinas sa ilalim ng batas militar noong panahong yun. Pagkatapos na naging gobernador siya ng Ilocos Norte noong 1983, hawak ang katungkulan na iyon hanggang sa mapatalsik ang kanyang pamilya sa kapangyarihan ng People Power Revolution at tumakas sa pagkatapon sa Hawaii noong Pebrero 1986 pagkaraang mamatay ang kanyang ama noong 1989. Pinahintulutan ni Pangulong Corazon Aquino ang natitirang mga miyembro ng pamilya Marcos na bumalik sa Pilipinas upang harapin ang iba't ibang kaso. Si Marcos ay nahalal bilang kinatawan ng 2nd Congressional District ng Ilocos Norte mula 1992 hanggang 1995. Si Marcos ay tumakbo at nahalal muli bilang gobernador ng Ilocos Norte noong 1998 pagkaraan ng 9 na taon. Bumalik siya sa dati niyang posisyon bilang kinatawan mula 2007 hanggang 2010. Pagkatapos ay naging senador sa ilalim ng Nacionalista Party mula 2010 hanggang 2016. Noong 2015 tumakbo vice presidente si Marcos noong 2016 election. Natalo si Marcos kay Camarines Sur Representative Lene Robredo. Bilang tugon, naghain si Marcos ng electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal. Ang kanyang petisyon ay kalaunan ay nagkakaisang ibinasura matapos ang pilot recount ng mga napiling probinsya ng Negros Oriental, Iloilo at Camarines Sur na nagresulta ng papalawak ni Robredo sa kanyang pangunguna ng higit na 15,093 karagdagang boto noong 2021. Inihayag ni Marcos na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan sa 2022 sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas or PFP. Sa mga nabanggit na 5 kandidato ng pagkapangulo ng Pilipinas, mayroon na ba kayong napupusuan o gusto na maging Pangulo ng Pilipinas? I-comment nyo lang sa ilalim ng video at malay nyo, sila ang ating maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Maging matalino tayo sa ating pagboto dahil sa kanila nakasalalay ang ating kinabukasan at pag-unlad ng ating bayang Pilipinas. Maraming salamat at nakarating kayo sa dulo ng aking video. Pakipindot lang ang like, share, and subscribe at pakipindot nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking next amazing stories. Ito po si Harry Clan Action. Maraming salamat po.